It was May 12, 2026 when I received this email saying, We noticed a login using iPad Air 3rd generation iPad 12.4 on your account on Tuesday, May 12, 2026, 8:13 a.m. from JP Rizal Avenue, Barangay San Andres, UP, Maguindanao del Norte, Philippines. oh my goodness, buti na lang I received this email. Hi everyone, Crisel Morales here and welcome back dito sa ating YouTube channel. So today, I'd like to share with you my experience in that phishing scam kung saan na-compromise ang aking land bank account. I believe that this video is very important for you to attend to, kaya tune in because marami nang nangyayaring ganito and ito, actual na experience ko talaga. So ayun na nga, I received an email on May 12, 2026 at about 8:30 in the morning. Sinasabi doon sa email that my land bank account is being logged in sa iPad 3rd generation in Maguindanao del Norte. When I read this one, I was really shocked and ewan ko, hindi na talaga gumana yung utak ko. No? So what I did was to read the entire email. At doon sa email, meron kasing option na remove device. So ang naging option ko is to tap yung nakita ko na option to remove that device. Kasi ang nasa isip ko is for me to eliminate that gadget, no? Or that iPad 3rd generation na kung saan nalagin yung account ko. So yun yung unang inisip ko. So I tried to tap that one and then it led me doon sa login section ng land bank. So I tried to log in my account including the password pero it didn't get through. So dahil hindi nga successful yung pag-remove ng device na ginawa ko, what I did is I changed the password of my mobile app. That's the least I can do and ayun yung talagang naisip kong gawin. So pinalitan ko yung password ng mobile app ko and luckily, naging successful naman. So when I tried to log in dun sa mobile app ko using my new password, nakaka-enter naman ako. So sabi ko sa isip ko, okay na. Finish na. Wala na. Hindi na niya mapapasok to. Kasi nag-change password na ako. Pero eto, siguro it was the leading of the Holy Spirit to me. After office hours at about 10 p.m., nasa bahay na ako when I was really convicted to call the land bank customer service representative just to let them know kung anong nangyari sa akin. So at about 10 or 10:30 in the evening, that late, buti na lang ang customer service representative attending to scams or yung mga stolen ATM, 24 hours sila. So yun naman ang pinagpapasalamat ko kasi when I called the land bank customer service representative, sumagot sila kaagad sa akin. In just few minutes, I think, di ba may mga recorded voice and then binibigyan ka ng option to tap 1, 2, 3, and 4 hanggang sa makarating ka doon mismo sa customer service representative who will attend to your needs. So nung nandun na ako at kinakausap ko na, so I just told her the story about what happened to me earlier or the morning of May 12. Sabi niya, can you tell me the full details or yung story of what happened? So, yun, kwento ko nga lahat what happened. And nagulat ako because ang sabi ng customer service representative is, ang nang-scam daw sa akin ay hindi yung iPad 3rd generation, kundi yung email na na-receive ko mismo. Biglang sumakit ang ulo ko. I didn't expect that. According to the customer service representative I spoke with, the moment that I tapped yung remove device doon sa email and then nag-log in ako using my username and then my password, nakuha na pala nila yung full details ng aking iAccess. So, nagulat ako talaga because I did not expect that to happen. Buti na lang, the customer service representative guided me through doon sa kung ano ang dapat gawin during that night.
And so the best option we have to do is to block my iAccess, my mobile app, and also to block my ATM. Pero okay lang yon. Ang importante is protected yung pera ko doon, yung savings ko doon. Lantaran naman ngayon ang mga gawain ng kaaway. Kaya nga importante that upon waking up in the morning, we have to really ask the guidance and the leading of the Holy Spirit para protected tayo, no, doon sa mga gawain ng kaaway. Kasi ang dami ng ganitong nangyayari. Hindi lang ako, one of my friends also experienced this one. But thank God, protected din yung account niya. Kasi right away na itawag niya sa bangko and then block din yung kanyang account, including yung kanyang ATM. Kaya you have to be very, very careful. So ano ba kasi ang gagawin natin? Whenever we receive email like this, whether email man yan, text man yan, or tawag man yan. Okay, sa akin kasi email yung sinend sa akin. So, kailangan unang gagawin natin is scrutinize maigi. So, kung halimbawa, katulad ko, Land Bank. So, dapat pala, ang ginawa ko is, tinignan kong maigi kung yung email address official email ng Land Bank. Kasi kapag hindi official email ng Land Bank, talagang magduda ka na. And then, isa pa, hindi kasi malalagin mismo ng kahit na anong device ang iyong account because there will always be one device registered in your account. So kapag OTP protected naman ang account mo, hindi naman nila basta-basta malalagin yon kung hindi nila i-enter yung OTP. So, yun dapat ang una palang inisip ko. So, kailangan pala hindi ako agad-agad nag-react negatively and emotionally. Inaamin ko naman, naging emotional ako that time kasi siguro preoccupied na kasi ang isip ko noon kasi ang dami kong ginagawang, ang dami kong documents na tinatapos and all that. Pero pala, I always remember yung kasabihan na don't ever make a decision at the height of your emotion. So, ang ginawa ko dapat is to call the Land Bank, okay? And then, sabihin sa kanila na meron akong na-receive na email with these details. And then, sila kasi ang magpapatunay kung legit yung email na na-receive mo o hindi. At kapag sinabi and kinonfirm ni bangko na yung email na yan is not an official email coming from the bank, then that will confirm na scam nga yun. Okay? So, ang gagawin natin pala kapag naka-receive tayo ng ganong klase ng email, huwag tayong gagawa ng kahit na ano. Don't tap anything in that email. Kahit sinasabing, verify this one, tap this one to remove the device, at kung ano-ano pa. Dapat pala, do not react. At ang dapat nating gawin is to confirm that with our mother bank. So in the next video, I will be discussing with you kung ano ba ang dapat nating gawin to protect our savings account or our mobile app para hindi tayo maging victim ng phishing scam. I hope this video prompted you to become very, very careful and protective sa ating mga mobile apps, especially to avoid engaging sa mga tawag, sa mga email or text consisting yung mga ganitong kaduda-dudang email. So, in the next video, abangan ninyo because more detailed ang isi-share ko sa inyo on how to protect your savings account and your mobile app. So, dyan po nagtatapos ang ating video for today. Maraming salamat for tuning in. I hope you were able to be informed with very important things and to always use them, no? Ito yung mga nalalaman nating info, nagiging weapon natin yan to go against the will of the enemy, especially sa mga scammers na yan. So maraming salamat. Sana po makapag-subscribe ang hindi pa nag-subscribe sa YouTube channel natin. And please tap the notification bell down there so that you'll always be notified sa mga upcoming videos natin. Maraming salamat and always remember, kahit anong klaseng pagsubok meron tayo sa buhay, life is beautiful because God is so good. Bye everyone!